Good day mga boss, welcome back sa Pre-Amazing PH. So I'm here today para may pakita ko yung ilan sa mga features ng ating Pico Station and bagong features sa ating Pico Station. So unahin ko na to, ito isa sa mga naunang features na natin. Ito yung ating software update and firmware and bootloader update gamit yung ating SD card lang. So hindi mo na kailangan tanggalin or kalasin yung yung PS1 mo para mag-update ng firmware. So ito, meron akong zip file dito, nandito yung ating firmware update. Ayan, hingin mo sa akin kung naka-Pico Station ka na namin, hingin mo sa akin yung files, then kopyahin mo lang siya dito sa SD card mo, sa Pico Station folder. After that, eject mo and turn on mo lang yung Pico Station mo, yung PS1 mo hanggang mag-on siya. Okay? So eto, tapos na, nakapag-flash na tayo ng firmware, verify lang natin, yan, success. All success yung ating firmware and then yung bootloader. Okay? So on na natin yung PS1 ulit para mapakita ko yung mga bagong features naman natin na naidagdag. So, ganun pa rin. Nasa cover flow system tayo. Open natin yung ating App Center. So, isa sa mga changes is itong gallery. So, pinag-isa ko na yung ating list view and yung ating gallery view, thumbnails view. So, ganun pa rin. Nakaka-open pa rin naman ng full screen screenshots. Okay. Then, ito, in-update din natin yung isang feature natin, yung hotkey manager natin. So, dito, pwede mo i-configure kung ano yung gusto mong hotkey or combination of buttons na gusto mong gamitin for the screenshot, in-game reset, yung ating on-screen display toggle, and then yung ating bagong feature, yung ating overclocking. So kasi pwede mo siyang i-tune habang nilalaro mo siya. So isa sa mga bagong features natin yan. Then another, ito sa ating about screen. So meron na rin tayong build numbers dito para matatrack natin kung ano yung mga version numbers ng ating released. So, kung ikaw ay hindi pa latest, message mo kami para makuha mo yung latest firmware natin. Okay? Next, ito yung ating bago memory card manager. So, dito sa ating bagong memory card manager, syempre, yun nga, pwede mong i-manage yung memory card mo. So, una, ito, read natin yung memory card ko. Pakita ko lang yung ating features niya. So, una, syempre, pwede mo i-read yung memory card. Pwede mo ring i-back up yung memory card. So, pwede mo siyang i-save na maraming beses. Pwede mong i-format yung memory card mo. Okay? And then dito naman, magmamount ako ng virtual card. So, ito yung binack-up ko dati or downloaded from the internet. Backup mo, load mo. Then, pwede kang mag-copy. Okay, for example, ito, papakita ko sa'yo. Magde-delete ako ng isa. Ayan. Delete natin siya. Pwede. Actually, bago natin siya delete, backup muna natin yung memory card. Okay, so type lang natin mc.mcr. MC1, yan. Automatic naman na yan. Okay, so delete na natin siya. Highlight natin yung icon, yung game na yan. So, in the future updates, ayusin din natin yung font, no? Kasi wala tayong kanji font na available. So, yan. Delete natin yung isa. So, meron dalawang klase na delete, yung full and yung quick. So, yung full, ito yung talagang madi-delete siya sa memory card. Yung pangalawa, ito yung recoverable. Meaning, pwede mo siyang i-restore in the future kung sakali. Kasi yung feature na yun talagang, nandyan talaga yan sa, sa PS1, even sa official. Okay? So, meron na tayong free slot. So, dito sa kabila, from the virtual memory card, lipat natin tong game na to. Copy. Yan. So, diretso na siya. So, itong memory card manager natin, pwede siyang live edit or pwede rin siyang yung apply. So, yung apply, pwede kasing pwede mong i-manage yan, baguhin mo, pero hindi mo pa siya live na ina-update. So, para may safety, may safety blanket ka para hindi ka magkamali. So, another feature ng ating memory card manager is pwede kang mag-backup ng single blocks or dual blocks, depende dun sa save type niya. So, for example, hindi mo gusto na buong memory card yung kakopyahin mo, single block lang or yung isang save file lang, pwede mo rin yan gawin. Pwede ka mag-import, export sa ating both virtual cards and sa ating physical card. Okay, so that's about it sa ating PS1 memory card manager. Marami ang features, defrag, format, at undelete, magre-recover ng save. Kung meron kang old memory card dati, pwede ka mag-undelete. Makikita mo yung mga previous saves mo na na-delete mo. So, pwede mo siyang i-recover dito. Okay? So, that's about it sa ating Pico Station memory card manager. So, eto meron tayong mga bagong features na naka-hide pa ngayon kasi they're in active development. So, meron tayong overclock mech and overclock ng CPU mismo.
Okay, so later papakita ko yung CPU overclock natin. Yung overclock mech, pampabilis ng loading ng games yan. Kasi yung PS1 games madalas mabagal yan mag-load. So meron tayong bagong feature regarding that. Okay, so demo lang tayo. Ito yung ating overclock. So kailangan naka-on yung 60 FPS patch ng Crash Team Racing para mas ma-appreciate natin siya. Okay, so activate lang natin yon. Tunable yung ating overclock. Load natin yung game. So ito, another update ito. Meron tayong status kung ano yung nangyayari in the background habang ini-start natin yung game. So konting information lang yan. So temporarily meron tayong debug screens, pero eventually i-retire din natin yung mga yan. Fast forward lang natin yung loading, diretso na tayo dun sa race mismo. So right now naka-disable pa yung cheat. So i-activate ko siya. Ipe-press ko yung ating on-screen display hotkey. And lalabas yung ating diagonal display. Ayan. Then, press ko yung X para ma-activate siya. So, after nan, activated na yung cheats. Kaya kung mapapansin mo, yung animations, mas mabilis na rin siya. Kasi ito yung ating 60 FPS patch. Pero syempre, mas ma-appreciate natin yan kapag sinabayan natin ng overclocking yung 60 FPS patch. So, ito, makikita mo yung ating checkered flag. Mas mabilis siya. Yan. So ngayon naka-stock clocks pa tayo. So ito yung stock na 33 MHz. I-enable natin siya. If madidinig mo ngayon yung sound, yung music niya, no, tumataas yung pitch kasi bumibilis din yung ating gameplay. So ang result nito, mas magiging smooth yung gameplay for this game. So limited lang yung game na mayroong mga 60 FPS patch. So in the future, i-release natin yung full list para syempre mas ma-enjoy nyo yung ating overclock feature. Kasi even if naka-overclock ka, pero yung game is naka 30 FPS lock, hindi mo rin masyado mararamdaman. Okay? So, hindi lang ganun kaganda yung ating capture, no? Kasi mumurahin lang sa Shopee yung ating capture card. Pero, if you can play this in person, manonotice mo talaga na mas smooth yung gameplay niya. Hindi siya nag-FPS drop. So, manonotice mo yan on heavy games kagaya ng Driver 2 at then, race lang tayo ng konti. Kuha lang ako ng mga konting screenshots para mapakita ko naman next yung ating bagong screenshots gallery. Alright, so balik na tayo sa ating Pico Station menu. Pakita ko naman sa iyo yung bagong gallery natin. Okay? So ito siya, makikita mo nakasegregate na yung per session. Okay, hindi na mahalo-halo. So yung nag-play ka kahapon, syempre iba yung grouping nun sa bago mong session ngayon. So ganun pa rin naman yung features niya. Pwede ka mag-zoom in, zoom out. Then yun nga, supported natin yung full VRAM kung gusto mo makita yung buong VRAM. Kagaya nito, ito actually hindi to full VRAM pero na-capture niya kasi yung kabilang frame buffer. So ito pala may bonus feature, no? So pwede ka mag-load ng dalawang virtual cards left and right. Pwede mo i-manage yan. Backup mo ulit, save as mo. Okay? So if interesado ka sa ganitong klaseng package, sa ngayon exclusive siya sa Filipino customers in the Philippines. Message mo kami para maka-order ka sa amin ng Pico Station package natin. So shipping nationwide, COD, pwede, credit card, lahat pwede. Okay? Yun lang. Thank you.